good day and welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Sama si paring Senny. Yon. Si Dr. Liberty Dermatology Clinic. Yan. Papaderma yata si paring Senny. Yon, nag-layout kami ng water pump. Pakita ko sa inyo yung ginawa namin. Ito yung linya. Ito yung existing nila papasok sa bahay ngayon na semento na. Paano ko lang kay paring. Paulit ko na yung semento para makita nyo. Ayan. Hindi ako dito nagkabit ng bypass, basta yan, nakakonect lang yung pipe from water meter, tapos nagbago kami diretso doon. Yan, papunta yan ng storage tank. Yun, umikot dito sa bahay. Arseni! Yun, diretso doon. Gumilid nila kami sa bahay, tapos yung aking bilas na si Ebe, nagawa ng platform ng water pump para taas or naka-elevate yung water pump. Ito, diretso dito. Tapos sa side na lang, papasok dun sa storage tank. Ito yung water pump nga pala, hindi pa nagkakabit kasi naganda pa si Abe, nagwe-welding pa ng platform na pagpapatukan kasi elevate namin siya dito. Pero niabang ko na, yun dito siya pumasok galing sa labas. Yun yung pipe. Tapos umakyat doon, pupunta ka dito kay storage tank. Ngayon, dito na rin kami naglagay ng bypass. Doon sa labas, di ba, nakakonect lang sa water meter. Ayan, hindi na siya dito na siya naka-bypass. Doon sa labas, diretso lang. Kasi, para magpa-problema, nandito lang lahat sa loob. Kasi ito lalagyan doon ng P-balls. Tatakloban, tas yun, diretso siya dito. Papasok kasi nga, naka-bypass yan. Pero yung water pump, ano yan, dito, manggagaling. Kukuha ng tubig sa storage tank. Ayan, na ito. Yun. Kasi ito yung outlet ng water pump. Papasok naman to sa bahay, nakatilang doon sa bypass nga, tapos diretso siya doon sa loob ng bahay. Ayan, nagbe-bracing na lang si Abe para ma-secure na matibay yung ginawa natin patukan ng water pump. Kalimitan ganyan yung ginagawa na namin para hindi takaw sa space, nang sa ganun din hindi nakalapat sa floor yung ating bladder tank, para hindi siya malimit mabasa, para hindi rin nabubulok agad yung ating paanong mismong bladder tank. Ito yung nag-setup natin. Yan. Naglagay din kami ng float switch. Ito. Yan. I-aayos na lang namin yung wire. Tapos yung wire niya, yung connection niya, doon na lang namin nilagay yung breaker. Ayun kasi yung panel board niya. Yan. Nasa labas naman. Kaya din na natin daan sa taas. Yun. Tapos may existing pa naman. Or may spare. Ayan. Naglagay na lang kami ng 20 amps na MCB. Tapos diretso dito. Pababa dito. Ayan. Tapos kabit kami ng float switch. Itong float switch na to, ayan, let's say sabihin natin ubusan ng tubig tong storage tank, yun, hindi under yung water pump. Ito yung pakita sa inyo. Yun yung float switch natin. Yun yung magti-trigger kay water pump pag wala ng tubig yung storage tank natin, mag-go off yung water pump natin. Nang sa ganun hindi masunog yung ating water pump. Bukod pa yun dito sa float valve. Itong float valve or lever control valve na to, ito naman yung magko-control or magti-trigger sa tubig na mag-off kapag puno na yung ating storage tank. Yan kasi galing yan kay service provider, yung supply ng tubig ito. Ito namang float switch, ang trabaho nito, si current naman yung ikat niya kapag wala ng tubig itong storage tank natin, i-off niya yan. Pero pagka ganyan naka-float yan, pagka ganyan yung position naman niya, yan, hindi under yung water pump natin. Kasi pag naubos ng tubig yan, ganun yung magiging position niya eh. Yan. Iting level control valve naman natin, siya yung responsible na tubig galing sa labas or mag-cut off ng tubig na galing sa labas. Halimbawa, napuno na itong storage tank natin. Yun, siya yung magka-cut off. Kasi yan, galing yan sa labas guys. Ayun. Before pumasok nung bypass, yan. Kumbaga, direct siya doon sa main meter, papasok dito sa storage tank. Tapos, hihigupin naman ng water pump naman natin, papunta sa loob ng bahay. Ito, ayan, sa ngayon, working na yan. Mapapansin nyo, may 40 PSI na yung ating sa gauge natin. Yun. Pakita ko sa inyo yung yung pressure niya mamaya ng tubig doon sa faucet, kung gano'ng kalakas yung 40 PSI. Ito, check natin yung bladder kasi ang bilis niya umandar. Pero bago to. Ngayon,
check natin yung ano. Ngayon, dapat pag nag-check kayo ng pre-charge ng bladder, naka-zero yan, yung gauge natin. Then walang tubig. Ibig sabihin, naka-off din yung circuit breaker, hindi umaandar yung water pump. Walang naka-build up na pressure. Ayan, dapat naka-zero yan. Check natin. Ayan, gamit itong ano, yung air compressor, yung shoutout sa misis ko. Napabilis yung pag-check ko ng pre-charge saka paglalagay ko ng pre-charge sa bladder tank kasi yun. Meron siyang 30 PSI. Babawasan natin kasi dapat mga 29 PSI lang. Kasi yun, nakalagay din naman dito. Doon sa description niya or sa specs niya, ayan. Babawasan natin. Ilan, sakto natin na 29 PSI. Yan, tapos after natin yung bawasan, double check ulit natin. Kabit ko lang to. Yan. Tapos mariread na niya yung pressure. Ngayon, set natin sa 29 PSI. Ayan. Ngayon, napasobra yung bawas natin. Set natin sa 29. Oh, sorry. 29. Tapos, para, ano niya? Yun. Sakto na sa 29. Kailangan kasi yung pre-charge laging sakto gawa ng pwedeng mabutas yung bladder tank natin or yung rubber butyl natin kapag nawala yung pre-charge or pag sobra naman mabilis yung cycle ng ating water pump. Minsan yung buga din ng pressure puro hangin sa loob ng sa labas yung buga sa gripo. Ito yung setup natin. Ayan. Storage tank, bladder tank, water pump, bladder tank, tapos papasok mo sa bahay. Pakita ko sa inyo yung pressure niya dito sa faucet ng 40 PSI. Ayan. Yun o. Medyo malakas na siya. Or talagang malakas na yung 40 PSI. Kaya, yun na yung recommended ko na pressure pag sa loob ng bahay. Kasi pag lalampas pa doon, baka, lalo na pag existing na yung piping niya or mga PVC, baka hindi na kayanin, magkaroon na ng leak guys or magka-problema lang kayo. Yun, sana nagkaroon ulit kayo ng idea sa video natin at maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta nyo. Stay safe guys and God bless po.